Sige, sabihin mo sa katabi mo, apat na. Sino yung nakakompleto na ng apat? Nakakaapat. Apat, isa na lang kamo. Sabihin mo sa katabi mo, isa na lang. Ayaw nyo nang huminto. Gabi-gabi na lang, shielding night. Pwede, pwede. Sino yung ayaw na huminto? Ayan. So sa mga ngiti nyo, alam ko talagang mag-uunahan kayo sa testimony. Kaya lang, baka umagahin, no? Pero thank God, kasi uumagahin tayo sa testimony kesa naman umagahin tayo sa kung saan bagay, di ba? So may mapapakita akong picture sa inyo. Promise, hindi ko picture yan. Ibang picture. No? Sige, tingnan natin, ha? Ayan. Sino nagkaroon ng ganyan? Panahon pa yata ni Mahoma yan. Okay. Ang tawag dyan ay? Anong tawag dyan? Beeper. Ang trabaho niyan, ganito eh. May tatawag ka muna sa phone, so kailangan may line ka ng PLDT, sasabihin mo doon sa kausap mo. Sasabihin mo, halimbawa, Dad, kumain ka na ba? Yan. Tapos isi-send niya doon sa number ng beeper. Tapos darating yun halimbawa kay Tito Del, mababasa niya. Pero bago niya nabasa yon, may naka-receive ng iba kasi dinikta mo na rin sa tao doon sa operator. Ang tawag dyan, beeper. Tapos sa mga tao, syempre, hindi sila nakontento dyan. Sige, sinabi na ng ating presider kanina yung ating topic. It's about explore, to explore. So hindi siya nakontento dyan, nag-explore siya ng iba. So nag-discover na naman. Ano yung sumunod dyan? Ayan. Ito na ba yung analog? Yan na ba yun? Parang, may antena pa. Sino yung niyan? No, nung unang inuwi ng kuya ko sa bahay, talagang yung itsura, yung pangkaskas ng yelo, yun ang ganun talaga meron. Nagkaroon ako kami noon. Sabi ko, kuya, ano yan? Sabi niya, yan ang bagong style ngayon ng telepono. So, analog po yan. Tapos, eventually, dumating, nag-explore na naman yung iba, nag-discover, eto na yung sumunod dyan. Yan. Di-deliver sa akin yung ganyan ko sa 1 linggo. No? So, declare nyo na yan na magkaroon kayo ng ganyan. O baka mamaya sa 1 buwan lang, iba na naman. Diba? Pa-iba-iba yan, nag-explore sila, nag-discover. Eto, yung sumunod na picture. Sino ang nakaabot pa niyan? O, noted yan, Sony yan, Sony. So, ang Sony matagal na. Meron kayo niyan sa bahay? Antigo yan, mahal na ibenta ngayon yan, ha? Okay, tapos, di ba hindi na kontento? Akalain mo, itsura niya para radyo na TV, hindi mo maintindihan, na parang maleta rin, no? Kasi may hawakan siya, kahit saan mabibit-bit mo. No? So, next dyan, ayan na, gumanda-ganda na yung Sony, medyo na na siya. Nag-explore sila, nag-discover, eto na naman yung kanilang na-develop. Tapos, ayan na raw, flat screen, parang ayan na sa church. Ayan, no? So, nag-explore, nagbabago kasi nagdi-discover. Kagabi, nanood ako kagabi ngayon, yung Midnight Express. Alam nyo na ba na may luya cake? Okay, natikman nyo na ba yon? Sabi ko, parang sa aming ubuhin, mas masarap yan kasi raw, pag kinain mo, parang anghang-anghang pagkatapos. May taste siya talaga ng luya. Akalain nyo yung luya, no? So yung mga food tech natin, ganyan mga ginagawa nyo, no? Nagdi-discover kayo na iba-iba. And that's what you call to explore. Naghahanap ka, nagdi-discover ka. So pakita natin yung meaning ng explore. Yan. Meaning daw na explore is to search through or travel in or over as new lands for discovery. So bago. Ulitin ko yung salita, bago. Hindi siya yung luma na nilagyan mo lang ng ibang pampaganda. Hindi siya lumang cake na nilagyan mo na lang ng icing. No, siya ay bago talaga, in and out bago. That is the meaning of to explore. Mayroon kang bagong gagawin. So this 2014, nakapag-exclude ka na, tinanggal mo na yung past at saka present victories mo. Tapos na-check mo na rin, na-examine mo, ano ba dapat ginawa doon? Ba't ba nagkaganon? Ba't ba ako ulitin natin, ang exclude natin, hindi lang basta yung negative. Pati positive yon. Bakit ba, in-examine mo, bakit ba ako nagtagumpay din last year? Imposible namang walang nagtagumpay last year dito.
No, bakit? Ano ba ginawa mo ron kaya ka nag-examine? Tapos, in-evaluate mo ngayon, ano kaya ang dapat pang gawin? Ano pa yung dapat ko pang makita? At kapag ikaw huminto ka lang, kaka-evaluate, ayun, kasi ganito, ganito, walang mangyayari sa buhay mo. Kailangan ngayon, kikilos ka. Mag-e-explore ka ng mga bago. At yan ang napakaganda na makikita natin dyan sa verse natin this evening. Sabing ganun dyan sa Isaiah 43 verse 19c tayo ngayon. Tingnan mo napakaganda niyan. I will even make a way in the wilderness, rivers in the desert. Guhita, i-highlight mo na rin yung and rivers in the desert. Akalain mo merong way dun sa wilderness at rivers sa desert. Nakakita na ba kayo ng wilderness? Sige, pakita ko sa inyo kung ano itsura ng wilderness. Yan, flash natin. Anong itsura ng wilderness? Ayan. At sabing ganun sa Biblia, magkakaroon daw ng way sa wilderness. Ano ba itsura ng wilderness? Ang bato, oh. Di ba? May daan ba dyan? Parang pag ikaw naiwan dyan parang Lord, katapusan ko na ba? Kunin mo na ako. Parang hindi ka na no? Hindi, wala ka ng hope pag nakakita ka ng ganyan. At siguro naman, alam nyo yung desyerto. Hindi yung desert na matamis. Ang desyerto, alam nyo yan, nabubuhay lang dyan ang halaman na cactus, matinik pa. Kasi nga, wala siyang tubig Desert siya, puro buhangin. Lord, may river. Akalain mo yan, no? Mayroong river, ang river flowing yan. So, hindi siya stagnant. Ibig sabihin, Lord, may magfo-flow na river. Merong way dun sa wilderness, iba na to. Yan, ganyan kagaling ang Lord natin. So ngayong gabi, tingnan natin ang ibig sabihin niya mga sinabi na yan ng Lord. Sabing ganon, para raw, sabing ganon, para magkaroon ka ng way sa wilderness, meron ka raw munang dapat na 3 sing ginagawa. So ano yung unang C natin? Sabing ganon dito, kailangan tanggalin mo yung iyong comfort zone. Para makita mo yung wilderness na magkaroon ng way, kailangan tanggalin mo yung comfort zone mo. So ano po ba yung mga comfort zone mo? Yan po yung mga, example. Ang comfort zone mo yung nasanay ka ng mangopya. Akalain mong ganda nun, di ka na nag-aaral, ipipikit mo matapos ka magdota hanggang gabi, ipipikit mo na lang yung mata mo dahil umaasa ka may makokopyahan ka bukas. Comfort zone ang tawag dyan. So anong gagawin mo? Mag-aaral ka ngayon mabuti. Ito pa, next comfort zone. No? Yung mesa mo sa opisina, comfort zone mo yun Yung mga taong nasa paligid mo, yung kachika-chika mo sa umaga pa lang pagbaba ng bag mo, alam mo ba? Ayan. Yung mga kaganyan mo, comfort zone mo yun Yung mesa mo, yung lugar mo dun sa opisina mo, yung iyong desk, ayan, comfort zone mo kasi sinusulatan mo ko, digo yun minsan No? Nangyari na ba yun sa inyo? Comfort zone mo yan. So ngayon, ayaw mo nang umalis dyan. No? Change work. Aalis pa ba ako rito? Komportable na ako. Relax na ako. Aalis pa ako rito sa trabaho kong to, pwede nga late. No? Ngingitian ko lang yung boss ko, okay na. Ba't pa ako aalis dito? Hahanap ako ng iba. No? Hindi na. Dito na, komportable na ako dyan. Ano pa? Nasanay ka nang nakasimangot tuwing umaga. Comfort zone din yun Nakasimangot ka. Ang hirap yatang umiti pag ganun. Diba? Kung ano yung nakasanayan mo, sino rito yung sanay na sanay sumimangot? Tsaka yun nga, yung sabi nung nag-testimony kanina, nakakamiss pala yun, yung promise. No, yung ganun maingay, nakakamiss din yung paminsan-minsan. No? Change attitude. Paano mo gagawin yan? Komportable na ako dyan. Komportable na ako, may ganito pa Minsan yung attitude. Ay, ako talagang pag nagalit. Ayan, pag nagalit ako, napakabait ko Pero pag ako, wag niyong gagalitin. No? Dahil pag ako ginalit mo, ayoko makita kahit yung dulo ng buhok mo. Grabe, dulo ng buhok, alam mo? No? Alam mo kung sino na siya, may ganyan Diba? Ayaw mo magbago, change attitude. Ay, pag bumait ako, magugulat silang lahat. Diba? Kaya ayaw mo niyan. Next, ano pa?
Sabi pang ganun dito, changes will happen. Ayaw mo sa wilderness, ayaw mong bumukas ng wilderness kasi alam mo magkakaroon ng changes sa'yo. At ayaw mo rin yan. Gusto mo lang change ng haircut. Yung iba nga ayaw pang nagpapagupit eh. Sino dito yung ganon? No? Parang talagang big deal sa kanila pag ginalaw mo yung buhok nila. Ayan. No? May mga ganon. Kasi may pagbabago eh. Kasi ba naman pag nagpagupit, tatanungin ka pa, no? Nagpagupit ka? Hindi. Tinupi ko lang talaga yung buhok ko. Ba't nga kaya gano'n, no? Pagka naman ayaw magpagupit ka na nga. Pag nagpagupit ka, hindi. Ayan. So kaya naguguluhan talaga. Kaya ayaw ng pagbabago. Ano pa? Pag nagbago ka, ang changes will happen. Example, pag nag-aral ako mabuti, nag-decide ako mag-aral mabuti, syempre, kailangan yan, maaga akong gigising. Ilang kape na naman ang mauubos ko. Ano pa yung sabi? Ilang Milo para lang wag akong matulog at mag-review. Sayang. No? So ayaw niya nang magbago. Ano pa? Changes will happen sa momentum ng work mo. Syempre, pagka nagbago ka ng kumpanya, pasikat ka dyan, bago na naman, kailangan maaga kang gigising. Yung dati mong work, sanay na silang late ka. Pagka dumating ka pa ng maaga, darating na yata si Lord, dumating ka na maaga. O, ganon. Kaya sanay na sila sa'yo. Pagka nagbago ka na naman, pakitang gilas, dapat maaga kang gigising. So, ang dami mo na naman changes. Ano pa? No? Dating laking taas kilay ka. No? Sanay ka na nun eh. Meron pa nga rito, tita, patingin nga pag nagtataas ka ng kilay. Sige nga, subukan nyo magtaas ng kilay. No? Ayaw mo na nun eh. Kasi pag dating sanay ka na sa pagtataas ng kilay, akalain mo, babaguhin mo ngayon, magtataas kamay ka na. Yan. Tataas mo na sila sa Lord. Ayaw mo nun, kapani-panibago. Kaya ang nangyayari, hindi ka nag-move. Ayaw mo. No? Ano pa? Ito pa. Yung isang C, choices if you will continue. Nasa iyo rin yan. Kapag ka itong shielding night, tinapos mo ng 5 araw, tapos pagkatapos bukas, ay salamat, tapos na yung shielding, balik sa dati. Wala na naman yun. Nalimutan mo na naman yung ating mga key points. Tapos na naman yung araw mo. So, wala na naman. No, hanggang shielding night ka lang. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, hanggang shielding night ka lang ba? Ayan. O kaya baka bigyan natin ng kaunting hanggang 15, yun, para naman medyo hanggang 15 ka lang. Tapos na yung shielding, balik na naman sa dati. Wala na namang natutunan. No? So wala na naman. Kaya sa dami ng declaration mo, kahit ano i-declare mo sa buhay mo, kung di mo naman pipiliin na sumunod at gumalaw, wala ring mangyayari sa'yo. Balik ka na naman sa dati. No? Nag-declare ka ng bagong trabaho. Nag-declare ka ng promotion, financial breakthrough, relationship. Tapos di ka naman nag-effort, hindi ka nag-explore. Hindi mo hinanap kung ano yung mga dapat na new openings sa'yo. Paano mo magagawa yon? So ngayon, parang mahirap. Ang hirap, Sabi mo, bakit nga ba ganito? Share ko lang sa inyo. Gumagawa ako ng scheduling para sa shielding night. Nakapaglagay na ako ng mga pangalan. Yung huling nilagay kong pangalan, inilagay ko siya, kung bakit naman nakapagtataka, nailagay ko siya sa day number 5. Samantalang, hindi pa pala ako tapos dun sa pang 4. So, dahil no choice, nailagay ko ngayon, dahil no choice na, may 5 na, ang word ni Lord sa akin, wag mo siyang palitan. Wag mo siyang palitan doon sa day 5. Ikaw ang kumuha nung day 4. Tapos alam niyo, nung minemeditate ko tong word ni Lord, saktong-sakto sa akin yung word ng day 4. Yung making a way in the wilderness. To explore. Mag-explore ka, anak. Buksan mo yung mga ways mo. So ito yung mga testimony dyan. Mamaya, i-share ko sa inyo. May papakita akong instrument sa inyo. Nung nagde-dental pa ako, meron kaming 4 basic instruments na ginagamit sa pag-check ng ipin. Pag sinabing basic, yan dapat ang hawak ng dentista lagi. Pag nakaupo ka sa dental chair, makikita mo yung table mo nung dentist, may 4 siya laging nandun. Yun ay yung mouth mirror, yung cotton holder, yung plier, at saka spoon excavator, at saka yan. Alam niyo ang tawag dyan? Explorer. So kaya nung
ano ang Lord, nung minemeditate ko tong word na to, akalain mo pumasok pa sa isip ko yung explorer. Alam niya, ginagawa niya ang instrument na yan. Kasi sa sobrang tulis ng dulo niyan, kahit maliit na butas ng ipin mo, basta dinaanan niyang explorer na yan, madedetect niya kung may sira o wala. So sabi ko, eto palang explorer, ibig sabihin, chine-check niya yung dadaanan mo. Pag nagdi-discover ka na isang bagay, lahat ng area, tinitingnan mo. Kaya nga may exclude, meron kang examine, tsaka may evaluate. Lahat yun tinitingnan mo para makapag-explore ka. Diba? Para maihanda mo yung sarili mo for the future, kung anong dapat mong gawin, kung anong dapat mangyari sa'yo. So ngayon, eto yung gagawin natin. Ano ba ang ibig sabihin niyan to explore? No, eto yung sabing gano'n, no. Kailangan daw, when you explore, ibig sabihin, you explore. O ano yung explore? Ano ba yung floor? Ha? Sahig, ang kintab-kintab. Ngayon, no? Ang sabing ganun, ano ba yung explore? Yan yung mga place mo. Yan yung mga lugar kung saan ka nilagay ni Lord na baka, meron ng word sa iyo ang Lord na, anak, mag-change place ka naman. Mag-explore ka naman ng mga bagong lugar. Kasi masyado nang mainit yung puwet mo dyan. No? Masyado ka nang, di ba, minsan nga sa church, yung silya nyo ho, may tatak na eh. Pangalan mo na nakalagay dyan, lagi ka nandyan. O sa Sunday, mag-explore ka ng bago mong upuan kasi baka may ma-reach out ka. Minsan may mga visitor nga tayo, hindi mo kilala. Mag-explore ka, umiba ka naman ng upuan. Mag-explore ka ng place mo kasi baka masyado ng komportable ka dyan sa lugar mo. Actually, ang word dito, to move out. Umalis ka na. Baka may mga lugar ka na napupuntahan mo, na tingin mo comfort zone mo, tapos hindi ka naman nakaka-excel, hindi ka lumalago doon, umalis ka na dyan. So yung explore mo, ibig sabihin yan, kung saan yung place mo, you move out. Kung anong ginagawa mo, kung anong dapat ayusin doon sa lugar mo, you move out. No, mag-explore ka ng bagong bagay. No, tita, move out, alis na ba kami in church? Hindi naman yung ibig sabihin, no? Mag-move out ka. Saan ka mag-move out? Lumabas tayo at humawanap ng kaluluwa. Baka masyado ka nang naglalambing doon sa cell group mo, ayaw mo nang magkahiwa-hiwalay kayo, ayaw nyo na ring dumami. O yan. So you move out, lumabas ka, humanap ka ng mga new openings for you. O sampay, mga gagraduate, diba? Mag-explore ka yung place mo. O baka yaan ka na. O pagka ba pumasok kayo sa isang lugar, ano una yung hinahanap? Diba? You explore things. Huwag ka lang basta nakatingin sa baba, nakayuko ka lagi. Baka may pinakikita sa iyo ang Lord, di mo lang makita talaga. Kasi hindi ka aware. Next, ito pa isa, you explore. Ano naman yung explore? Yan po ay yung pangalan na floor. No? Sino yung pangalan na yan? Yan yung mga tao na baka merong pinapaalis ang Lord sa iyo. Baka may mga tao kang kasama this year, last year, na parang tingin mo hindi ka makamove on dahil sa kanila. Totoo yan, di ba? No? Baka imbis na inaaya ka magsimba, hindi, dito na lang tayo, ikaw naman masyado kang churchy. Ayan, di ba? Oh. Akalain nyo yun, may sumisigaw sa school, kaya mo yan, sige, ayan. Oh. Ganun ang mga taong kasama mo dapat, hindi yung, mahina ka babae mong tao, hindi ka dapat makashoot. Ayan. Kailangan ng mga kasama mo, yung mga tao na makakapag-boost ng iyong faith, makakapag-increase ng faith mo. So i-check mo, baka mamaya may mga taong ex-floor. Tanggalin mo na yan sila floor sa buhay mo. Mga tao, baka may floor dito. Ganon. Baka mga tao na hindi pala, si Flor Contemplasyon nandito pa ba? Hindi pala. Si Flor de Luna, hindi pala, wag naman. No? So baka pinapatanggal na yan ng Lord. Ano pa, mga di tamang relationship. O baka may mga relationship dyan na girl, boy, bakla, no? Ayan, mga ganon, di ba? Talaga naman, oo. No, mga bad influence, mga BI, di ba? Baka na-check mo. Just 2013, tapos na yun lahat eh. So i-check mo na lang, evaluate mo, examine mo, ano ba dapat gawin dyan sa mga explore mo. No, wag mo sasabing, if I cannot beat them, join them. O, liga, ganon na rin ako. Mahirap ho yun. No, wag ganon. Magagalit si Lord. Pagka hindi mo sila mabit, iwan mo muna, ipag-pray mo, mag-shielding night ka, gabi-gabi, dito ka sa church.
no? Para ma-win mo sila. Pero wag na wag kang papayag na ma-overcome ka nila. Sagabal lang sila sa pag-unlad mo. Yan. O example, bawa yung sa pag-ibig, no? Yung mga matatalino. O, di ba, pag umibig. O, ay kayo na magsunod doon. Basta matalino sila, pero pag umibig, o, alam mo na yon. So, yun, mga sagabal, mga explore yan ng buhay mo. So, wag na yan, wag na, erase na yan. No? At ito ang pinakamaganda, yung pangatlo. Ayan, kailangan ilabas mo yung iyong mga X factor. Sino rito mga may X factor? Tingnan mo nga yung katabi mo kung may X factor yan. Hindi lang halata, pero meron niya, meron. No, meron yan, pagka mag-alala. No, mga X factor, natatanging galing mo na hindi mo ma-discover kasi nga, komportable ka ron sa lugar mo. Ayaw mo ng pagbabago. Magaling ka naman sa math, ayaw mo lang talagang explore. Kaya talagang pag nakakita ka ng number, talaga pong hirap na hirap ako dyan eh. Di ba? Ayaw mo explore. Di ba? Kailangan explore mo lang. Huwag masyadong sabihin mahina ka dyan. No, imposible naman, 1 to 10, di mo alam. Alam mo rin yan. Meron ding mangyayari dyan. No, ang X factor is a privilege. Privilege yan na binigay na sa atin lahat ng Panginoon to excel. No, para ikaw ay magkaroon ng blessing. Sabi kanina ni Kuya Jason sa Hagyason, hindi ko malilimot yung prayer niya. Totoo yun eh. Bless na tayo ng Lord. Ang problema, ayaw mo lang i-claim. No, kaya nga yung claim, yun yung declaration. Bless ka na nga eh. Ayaw mo lang, alam mo, i-declare sa life mo. Ang galing-galing mo kumanta, hindi naman, ako nga pinakamahina. Paano ka na mauunlad niyan? Lagi mo dinedeclare, mahina ka. Diba? Kung bakit naman kasi na nagsabog si Lord. Diba? May mga ganyan ka pa, ng kagalingan sa math. Natutulog ako. Pwede ba yun? Natutulog ka? Hindi naman siguro. No? You declare. Kung anong dinedeclare mo, yang ka. No? So sabing ganon, the Lord will make something new dito sa 2013. Sa 2013 hanggang 2014. Naalala nyo yung lagi ko sinasabi, yung verse ng Lord sa akin, 2013, I will make your name great. No? May kasunod na version sa verse sa Chronicles. Yun. Sabi niya pa rin doon, I will make my people, I will give you a place for my people. A place that no one will disturb. Yung word na place na yon, nung binigay ni Lord sa akin, claim ko yon para sa JCCM. Sabi ko, Lord, I claim magkakaroon na ng place ang JC. Nung sinshare ko yung kay Ate Joy, sabi niya sa akin, Maya, baka hindi naman sa JC ang sinasabi ng Lord. Baka pwedeng sa'yo din. So, nung sinabi niya yon, nagkaroon ba, alam niyo yon, yung parang nung si Elizabeth, sinabi ng Lord na ni Mary sa kanya, nung binati siya na magkakaroon ka ng baby, si Elizabeth, nung 6 months siya, dinalaw siya ni Mary. Ganun eh, yung parang may nagrema doon sa sinabi ni Ate Joy. Pero, ang focus ko talaga, magkaroon ng place ang JCCM. So ngayon, matatapos na yung taon, noong October, nagkaroon na kami ng medyo pag-uusap ni Tito Rydel. Kasi, kaka-declare ko, tingnan nyo, kade-declare ko. Kasi sabi ko sa kanya, Dad, akalain mo hindi naging aksidente na yung isang kapatid mo nakapag-abroad. Alam nyo bakit? Kasi yung bahay nila sa Bitas, yun sa NHA, na-claim na nila. Dahil sa kabutihang palad ng kanyang kapatid, pinagawa. So naging 3rd floor siya, gumanda. Naging konkreto yung bahay. At dahil po ron, nagkaroon kami ng access na makatira dun sa pinto. Sa pinto lang. Ay, hindi pala. Doon sa loob, papasok ko syempre. So, sa amin, privilege na patirahin kami doon sa isang bahay doon sa tabi. So, dahil doon, nung sinabi yun ni Tito Rydel, nagkaroon ako ng assurance na hindi lang pala sa JC yung place na sinasabi ng Lord. Talagang binibigyan niya ako ng assurance na, anak, eto na yung lugar na sinasabi ko. Bibigyan kita ng lugar para sa'yo. Tapos nagkasunod-sunod na yung mga pangyayari na talagang nagkaroon akong assurance na para sa amin yun, na pinalilipat kami ng Lord. Ang final word ng Lord sa akin, naalala niyo nag-message si Pastor Pabs dito, yung sabi niya, all of a sudden, kasi humingi akong word kay Lord, basta lang Lord, kako may marinig lang ako sa'yo.
Akalaan niyo sinabi ni Pastor Pabs yung message niya nung last Sunday, sabi niya gano'n, you have stayed long enough. Paborito ko yung verse na yun kasi ang dami kong long enoughs talaga. You have stayed long enoughs on this mountain. Break camp and go, sabi ng Lord. So, nung sinabi niya yon, sinulat ko ng dali-dali yun, baka makawala pa Pagka may mga word kayong ganun kay Lord, susulat nyo ng dali-dali yun. No? Kasi word na ng Lord sa'yo yun. Dahil doon, nagkaroon ako ng assurance. Kaya lang, to apply this word na pinag-aaralan natin, dahil din doon, nagkaroon ako ng mga takot. Yan ang una dyan Kaya hindi ka makaka-explore kasi ang unang kalaban mo dyan, takot. Unang takot, yung comfort zone. Bitasyon ng layo-layo, eto, nilalakad ko lang yung church papunta rito. No? Hindi ko na mapapauwi yung mga, di ba, minsan, may natirang pagkain, uwi mo sa bayan. Wala nang gano'n, uwi mo sa bahay, tita, ikaw mag-isa. No? Wala na maghahatid sa akin, kasi layo na ng bitas. O, di ba? Comfort zone. Lord, dito, gumising ako 5 minuto, ayan na ako sa school agad. Comfort zone. So sabi ko, Lord, parang ang hirap iwan. No, ano pa, changes will happen. Ang unang changes na mangyayari sa amin, pinag-uusapan namin ni Tito Del, yung finances. Kasi nagkwenta na ako kung magkano kami a day dahil magpapamasahe, mag-fare, no? Araw-araw mamamasahe na ako. Samantalang dito, glalakad ka pa ng sexy, pakembot-kembot ka, lapit Comfort zone. May mga ganyan kayo, di ba? Yung ayaw yung baguhin kasi nga komportable ka na. Yung kwarto mong, dumi-dumi ang buwangan ng nanay mo. No? 2013 pa lang, naririnig mo na siya. Kinabukasan, 2014 na, naririnig mo pa rin siya. 1 taon agad ang lumipas. No? Kasi nga, ayaw mo, Nay, komportable na ako rito. May mga dagang naglalakad. Okay na sa akin yan. Masaya na ako dyan sa kwarto kong yan. Huwag mong pakikialaman yan. No comfort. Changes will happen. Ngayon, number 3, yung sinabi ko kanina, choice, it's my choice. Pag di ako sumunod, akala mo mga verse for the year ko, yung aking Book of Ephesians, kinukwento nga sa grupo ko, submit to your husband, mga ganun. No, so wala kang choice talaga, you have to obey. So kapag hindi ako nag-explore, ito yung word ni Lord talaga sa akin this year. Pag hindi ako nag-explore ng new beginning, hindi ko makikita yung sinasabi niyang way in the wilderness. Doon ako excited. Doon sa kinatatakutan ko, doon ako excited kasi alam ko, yung kinatatakutan kong yun, doon gagalaw ang Lord. Alam ko, ganun din tayong lahat. May kinatatakutan ka kaya ayaw mo magbago. Ayaw mo mag-explore ng bago kasi ang dami mong katatakutan. Hindi ka na nila papansinin, out of place ka na. Ano pa? Masarap yung dati. Mas enjoy ako doon. Marami kang ganun. Kaya hindi ka maka-explore. Pero kapag ang Lord ang kasama mo lagi, pag may word ka ni Lord, ito naman, word na nga ni Lord, 5 araw ka naman sinasabihan ng Lord. Pag di ka pa naman nakinig, ewan ko na lang sa'yo. So ang kalaban mo dyan, yung word na afraid. Takot na takot ako. Actually, aminin ko sa'yo, natatakot ako. Noong 2014, noong 31, nandun lang ako sa kwarto ko, nagpe-pray. Yung word na lang sinabi ko, inamin ko sa Lord, natatakot ako. Pero, nung sinabi niya to, rivers in the desert. Saan ka nakakita nun? Meron na ba? May balita ka na ba sa Middle East? Nagkaroon ng rivers in the desert? Kakaiba yon. Alam ko, ang Lord lang ang makakagawa nun. Mag-shoot ng bola, biglang may mag-shoot ng bola para sa'yo. Napatunayan niya yan sa'yo noong 2013. So, ba't natatakot kang humakbang ng 2014? Diba? So, it's all in the mind. Lahat ng decision mo, kapag kakasama mo ang Lord, kasama mo siya all throughout your life, hindi nakakatakot magbago. Hindi nakakatakot mag-explore. Nilagay ko rito, with me and my Lord, best tandem yan. Diba? With you and the Lord, best tandem. Kanino ka pahanap na partner? Diba? Sabi nga ni Kuya Jet kagabi, diba? Talaga, nagrema rin sa akin yun Yung pera mo, kinatatakutan mo, bigay mo na nga kay Lord, di na nga kasya, di kay Lord mo ibigay. Kasi sa Kanya, pagkakasyahin niya lahat yan. Papatunayan niya sa atin that He can really make ways in the wilderness. Papatagin niya yon. Meron mang bako, tutulungan Kanyang makalagpas doon sa mga bako na yon. Plus, rivers in the desert. Doon ako excited. Biruin mo,
No? Imagine mo nga yung desert, puro buhangin, bigla nagkaroon ng tubig. So, the Lord only the Lord can do it. So, ano raw ang masarap ngayon? Masarap lang nga lahat ngayon sa Lord, expect mo lahat ng bago sa buhay mo. Diba? Anong bago sa'yo ngayon? Isipin mo nga, nagde-devotion ka pa ba araw-araw? Baka nung natapos nga yung challenge, ay, tapos na rin. No? Sa 1 taong ka na ulit. No? Baka nahihimik ka na ng husto. Bago yun, mag-devotion ka na araw-araw. No? Ano raw masarap pag bago? Mas nakakabata. Meron ka explore eh. Kailangan bata ka. Ano ibig sabihin no? Kailangan energetic ka. No? Kinausap din ako ng Lord tungkol dyan, yung aking physical health. Ano pa? Mas nakakalakas. Diba? Kasi alam mo, may explore ka, kailangan physically fit ka dyan. No? Kailangan, gusto mo pala ng 12 mo eh. Dinedeclare mo 12. O, paano ka makakapunta ron? Sakit na yung tuhod ko, hindi na nga ako makaakyat ng hagdan eh. O, kailangan physically fit ka din dyan. At eto maganda, di ba pag may bago, mas kapanapanabik? Di ba? You always have the reason to wake up. Kasi meron kang pinipursue na, may na-explore akong bago eh. Bago ito. Di-discover ko, gagandahan ko, aayusin ko pa for my Lord. No? Sa paglipat namin dun sa bahay, excited ako kasi si Tito Rydel, lagi niya may sinasabi rin siya mga negatives. Yun nakikita niya, na nakikita ko rin. Fear, yun, mga katatakutan. May mga giants. No? Ang dami kong giants na nakikita. Pero because of God's word, may word na si Lord eh. I am making way in the wilderness and rivers in the desert. So, saan ka pa? Hindi ka na dapat matakot. Na pagka natatakot ka, you always say to the Lord. Ako ganyan, laging be transparent sa Lord. Huwag kang matakot magsabi sa Kanya ng Lord, natatakot ako. Tapos maya-maya mararamdaman mo, feel mo yung parang inaakap ka niya talaga. No? Yung parang tinatago ka niya doon sa wings niya. Halika anak, andito ako para sa iyo lagi. Ang verse ko this year is Ephesians 4:12. Alam niyo bakit? Kasi sa verse ko for the year, bakit mangyayari to sa akin? Nag-explore ako ng bago kasi to equip God's people. Yun ang word ng Lord sa akin. Doing good and to equip God's people for the preparation. Para ma-prepare ko yung ministry ko, yung aking cell group, yung calling na binigay ng Lord sa akin for the better. No? So kung wala kang ganon, wala kang ini-aim, paano tayo niyan? So sana this shielding night, magkaroon sa atin ng rema itong 5 word na to sa atin. No, hindi yan basta word. Hindi yan aksidente. Hindi rin aksidente ngayon nagkaroon ng shielding night. Last year, wala tayo niyan eh. No, so ngayon, ako I believe, talagang kailangan natin yan. Especially tayong mga Kristiyano. So meron akong pinahandang kanta sa kanila. Alam niyo yun, di ba, yung I lift up my hands. I lift my hands lang, wala palang up. Sige, kanina may up. I lift my hands. Sakto yung lyrics eh. No, be still, there is a river. Huwag kang matakot. Andiyan ang Lord. He will always be there to provide you everything. Ang salita lang lagi, be honest. Maging honesto ka. Lagi mo sabihin sa Kanya kung ano yung nararamdaman mo para susuplayan ka niya ng kailangan mong word. Natatakot ba kayo? Sino yung takot? No? Ako matagal ng takot eh. Pero because of the Lord, pinalalakas niya tayo.